Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat muli sa oras na ito, na kung saan ang presensya ng banal na Espiritu ay aming hinihingi upang manahan sa aming katauhan. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, na may kababaang loob, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Yes, Lord, sa mga nakalipas na oras, kami nakapag-isip, nakapagsalita, nakakilos sa mga bagay na nagdulot sa amin na magkasala sa iyo. Patawarin mo po kami at bigyan mo kami ng kalakasang espiritual. Ama, ang ibang lingkod ay gamitin mo lamang bilang instrumento sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Ako po'y makasalanan, kami pong makikinig ng iyong mensahe sa oras na ito ang mga makasalanan. At yan naman ang dahilan kung bakit ka nagkaroon tao para sa aming mga makasalanan. Nawa ang mensahe mula sa iyong mabuting balita ay magdulot sa amin ng kagalingan mula sa aming mga espiritual na karamdaman. Tuloy kang kumilos, Panginoon, manahan ka sa amin. Ikaw may taas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Pag-asa ka namin lahat. Brother and sister in Christ, proclamation of the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. He also told them, the Son of Man must suffer much and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law. He will be put to death, but 3 days later he will be raised to life. And he said to them all, if you want to come with me, you must forget yourself. Take up your cross every day and follow me. For if you want to save your own life, you will lose it. But if you lose your life for my sake, you will save it. Will you gain anything if you win the whole world, but are yourself lost or defeated? Of course not. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. At ngayon po ay February 19, 2025. At ang Thursday Gospel po ang ating pagninilayang bilang pagkain spiritual. And ako po si Sister Angelica Dordef ng Bulacan at isa po akong Katoliko. So, nagsimula na po ang Lenten season. No? Yung kamukha kahapon, yung Ash Wednesday. And ito na po yung pangalawang araw ng pagtutuon natin ng ating pansin sa ating namang spiritual life. Meron tayong tinatawag na love life. Meron din naman tayong dapat pagtuunan ng pansin, which is yung spiritual life po natin. Kasi meron tayong espiritu at ang Diyos ay espiritu. Sinasamba ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. At ano ba yung katotohanan? Mula sa kanyang mga salita.
Because from truth, we will set us free. Kaya hindi tayo makalaya-laya sa ating mga kasalanan kasi hanggang ngayon nakagapos pa rin tayo. Hanggang ngayon, alipin pa rin tayo ng ating mga kahinaan na nagdadala sa atin sa kasalanan. So, bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita, no? Na ang pagbasa ay nagmula kay San Lucas at ipinahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang kamatayan. Sabi nga po ng Panginoon Jesus sa mabuting balita na nalalapit na ang kanyang kamatayan. At sabi niya sa kanyang mga alagad, gusto niyo bang maging alagad ko? O ito dapat ang dapat niyong maging criteria, no? Una sa lahat, kailangan limutin yung sarili. Yan sabi ng Panginoon Jesus. Kung ako, ikaw, gusto nating maglingkod sa Diyos, maging anak ng Diyos, unang-una palang qualification o requirements ni God is yung kalimutan natin yung ating sarili. Deny ourselves. Ano yun? Paano natin kakalimutan yung ating sarili? Ay, ibig sabihin nun, marami tayong gusto sa buhay natin. Bawat tao may kanya-kanyang ugali. Ang gusto ng Panginoon, makakasunod tayo sa kanyang kalooban kung kakalimutan natin yung mga gusto natin. Kasi usually, yung mga gusto ng mga tao, pang mundo pang makamundo. Ang ating pagsisilbihan, Diyos na, hindi naman sa mundo, kundi Diyos na nasa langit. So, dapat ang mga gagawin natin, kahit buhay pa tayo sa mundo, mga bagay, mga aksyon na panglangit. Amen? Kasi, gano'n si Kristo. Kaya kung nakikita nyo nga dyan sa screen nyo, yung maraming salita na Christ-like, 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 Christ-like. Kasi hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo magiging Christ-like. Sapagkat denying ang ating sarili, denying ourselves, ano yan pagtulad kay Kristo. Kasi si Kristo talagang dininay niya yung pagiging, alam mo yun, yung kinalimutan muna niya yung pagiging Diyos niya. At siya'y pumayag sa kalooban ng Diyos Ama na magkatawang tao upang tayo ay iligtas sa krus ng Kalbaryo. Nagpapako siya sa krus. Kinalimutan niya talaga yung sarili niya kahit perfecto na siya, wala siyang kasalanan, pero ganun niya tayo kamahal. Sabi nga sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Upang sino mang sumampalataya dito, hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay walang hanggan. So, kinalimutan ni Kristo yung mga benefits muna dun sa langit. Kaya tayo, kaya ba natin gawin yun? Hindi naman tayo makakapagpapako sa krus. Hindi naman tayo pwedeng, hindi ba? Kasi si Kristo lang naman ang pwedeng, ang natatanging kordero na pwedeng ipako sa krus. Pero paano natin makakalimutan yung ating sarili para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos? Yun nga ang sinasabi natin na kailangan natin kalimutan lahat ng gusto natin na nagdudulot sa atin ng kasalanan. Gusto natin magsigarilyo, uminom ng alak, magsugal, kumain ng mga pagkain walang kwenta, mga junk food, chismis, magkaroon ng galit pa rin sa ating kapwa. Ano yan lahat yan attached sa atin bilang mga taong likas na makasalanan. At hindi talaga madaling talikuran yan. Hindi ba? Yung i-chismis ka ng kapitbahay mo na hindi naman totoo. Ano yung natatouch sa atin? Ang ating pride, ang ating ego. Yung mga bisyo na nakapagbibigay sa atin ng pleasure, physical pleasure. Sigarilyo, di ba? Sabi nila, pagka nagsigarilyo daw, nakakatanggal daw ng stress. Ako noon, pinasisindi lang ako ng sigarilyo ng tatay ko. Hate na hate ko yung usok, yung lasa Pero yung iba, di ba, nagkakaroon sila ng satisfaction. Why? Kasi ang sinasatisfy nun, yung flesh natin. Kasi ang labanan kasi ngayon sa mundo ito is between flesh and spirit. Holy Spirit. Naglalaban yung dalawang yan. Kaya kung mapapansin nyo, kapag meron tayong mga bagay na nagdudulot sa atin sa kasalanan, di ba, parang nag-i-struggle tayo. Halimbawa, isa na, natutuksong kang manood ng mga porn movies.
napupunta ka sa mga porn site. Kasi madali na ngayong madali na ngayon yung makita dahil sa social media, di ba? Ayun, temptation yon. So kung wala sa atin ang pananahan ng banal na espiritu, madali tayong mahuhulog sa tukso na magdadala sa atin sa kasalanan. Kaya kailangan kalimutan natin yung sarili natin. Hindi i-deny natin, hindi pwede ito. Kasi hindi ganito si Kristo. Hindi ganito si Kristo na kapag, hindi ba? Ang perfect example yung yung 40 days and 40 nights na tinukso si Kristo sa ilang ng demonyo. Ano ba yung unang yung temptation? It is about flesh. Gutom na siya, 40 days, 40 nights. Ikaw ba naman, magutom lang tayo ng ilang oras di ba? Naghahanap na yung katawan natin ng pagkain, ng inumin. Kasi nagkakaroon ng reaction yung katawan natin, di ba? Yung tiyan natin, nagtututunog na yan. Kapag kagutom tayo. Anong tendency ng katawang lupa natin? Maghanap ng pagkain. Tapos, para matigil yung pagkagutom. Tsaka nangihina tayo. Pwede tayo magkasakit pagkakulang tayo sa pagkain o hindi masustansya yung kinakain natin. Pero alam kasi ng Diablo na yan ang kahinaan natin mga tao. Yung tawag ng laman. Kaya dyan tayo madalas sa tinutukso. Ito ba? Kaya kung hindi natin kakalimutan yung ating sarili at mas ipapangibabaw natin yung kagustuhan ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa langit. Amen? Kung baga, gusto ko to, pero tanong, gusto ba to ni Lord? Magiging Christ-like ba ako pag ginawa ko to? Kasi sa mundo ngayon, hindi na ganyan ang labanan. Ang tao na masyado ng yun yung sinasabi na yung mali, ginagawang tama, at yung tawag, ginagawang mali. Kapag nakakarinig na ng salita ng Diyos, ang dating yan sa iba, paghuhusga na. Kapag in-advise mo yan, o nag-post ka ng tungkol sa Panginoon, sasabihin niya na, nanghuhusga ka, ganito ka. Kapatid, ang salita ng Diyos kapag nadidinig natin, no? Lalo na ang daily gospel, kanyang-kanyang tama yan sa atin. Sabi nga ito ba ito sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Kasi hindi ito paghuhusga, ito yung pagmamahal ng Diyos. Kaya kung nakakarinig tayo ng salita na pagmamahal ito ng Diyos, hindi ito paghuhusga. Kasi wala pa tayo sa paghuhusga moment. Nabubuhay pa tayo sa habag ng Diyos. Nabubuhay pa tayo. Kaya nga, di ba, may repentance. Kaya lang tayo mga tao, matigas talaga ang ulo natin, di ba? Hindi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. Tayo sumusunod. Maaaring nakikinig tayo, napapakinggan natin, tayo sumusunod. Kaya talaga lagi tayo nahuhulog sa kasalanan. Excuse me. So, ang salita ng Panginoon hindi yung paghuhusga. Tandaan niyo yan, hindi yung paghuhusga. Dahil kung paghuhusga yan, hari na ng paghuhusga si Kristo. Kasi yan ang gawain niya Nung siya'y nagkatawang tao, yan ang minisyon niya Ipalaganap ang mabuting balita. Ultimo sa mga Pariseo, sinasabi niya, diretso yan, mga hipokrito kayo, mga, diba? Kunyari, pakapakitang tao lang kayo, ganun. Kaya lang ngayon mag-comment ka sa isang post ng isang taong, alam mo yun, nagpapalaganap ng maling impormasyon pagdating sa kagandahang asal, ay, babatikusin ka ng mga followers. Sasabihin, bakit ka nahuhusga? Wala naman silang tinatapakan na tao. Hindi ka naman nila inaano. Ang hindi nila napapansin, yung mismong Diyos, ang kanilang natatapakan, mismong Diyos, ang kanilang napeperwisyo. Napeperwisyo natin ng Panginoon kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Amen. So, yun ang number 1, no? Na maging Christ-like tayo. Kalimutan natin ang sarili. Kasi nga, kapag kinakalimutan natin yung gusto natin na nagdadala sa atin sa kasalanan, ay nagliliwanag naman si Kristo sa atin. Amen. Kasi, ang bawat ugali ni Kristo na ipinakita nung siya ay nag-mission dito sa lupa, yun ang dapat tayo. Ano ba yun? Mababa ang kalooban ni Kristo. Napaka-humble niya. Kasya kayabangan. Hindi niya pinagyabangan yung demonyo na nagtukso sa kanya na gawin niyang tinapay yung bato. Kasi kaya naman niya gawin yun Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi nga puno siya ng wisdom. Hindi siya yung tipong palaaway.
Hindi siya yung tipo na nagmamayabang, oh, sige gagawin ko. Ano yan? Tinapay yung bato na yan para mapahiya ka sa akin. Diba? Pwede niya sabihin sa Diyos, ba't niya ginawa eh? Bagkus, anong lagi niya sinasagot? Salita ng Diyos. Nasa sulat. Lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Ganun ba tayo? Kapag tayo may mga na-encounter na nanglalait sa atin, nanghusga sa atin, binabato ba natin ang salita ng Diyos? O nakikipag-away tayo? Kasi sa akin, nararanasan ko din yan eh. Pag halimbawa, may mga talk ako na may mga tinatamaan, or may mga post ako na may mga tinatamaan, minsan magkukomment sila ng mga masama, ano, sabihin, maghusga ka, kung ano na pa mga sinasabi, no, na hindi maganda. Hindi ako kumikibo, kasi alam ko na ito'y hindi sa Diyos. Diba? Kasi once kasi nakarinig ka ng salita ng Diyos, at binatikos mo yun, o binatikos mo yung tao na nagsabi nun, samantalang ang kanyang layunin naman, ay makapagpahayag ng salita ng Panginoon, hindi na dapat pinapatulan yun. Kasi gano'n si Kristo eh, hindi siya palapatol. Kasi kung palapatol lang si Kristo, dami na niyong kaaway. Di ba? Dami na niyong kaaway. Kasi ang mundo, kapag minura ka, mumurahin ka din. Eh, hindi yun sa Panginoon. Amen? So, yun. Bisa kakalimutan mo yung pride mo. Bababa mo yung pride mo. Sasabihin mo, ikaw na, Lord, ikaw nang bahala sa kanya. Mag-pray na lang, no? And sabihin natin na, ikaw nang bahala, Lord, bigyan mo siya ng enlightenment sa mga sinasabi niya, sa pag-gusto niya. Kasi talaga ang mundo ngayon ay puno ng alam mo yung kakapalan ng mukha. Yung alam na nating mali yung ginagawa ng vlogger na yun, sikat artista na yun. Pero ang dami pong followers at yung pa nag-viral, ha? At binugusto ng tao. Kaya nga kailangan makarinig tayo ng salita ng Diyos. Para napapaalahanan tayo na hindi yan gusto ng Panginoon. Nabubuhay tayo din sa mundo to please God, hindi yung ating sarili. Amen. So, ano pa, no? Paano tayo nagiging Christ-like? Yun na nga, number 1, deny yung sarili natin. Kalimutan natin yung mga bagay na nakakadala sa atin sa kasalanan. Pangalawa, ang sabi dito, carry our cross. Pasanin natin ang sarili nating krus. Kanya tayong krus. Yung mga pagsubok na naranasan natin sa ating buhay, krus natin yan eh. Pero sabi nga sa mabuting balita, pasanin natin araw-araw. Araw-araw. Habang nabubuhay tayo. Kasi yung cross na yun yung magpapalakas sa atin. At huwag natin kakalimutan na habang kinikerry natin yung cross natin, si Lord nandiyan sa likod. Kasama natin siya sa pag-carry. Kasi naranasan niya yung bigat ng cross eh. Nung siya pinako sa krus, bago siya pinako sa krus, pinabuhat muna sa kanya ang krus. Pinaglakad siya ng malayo. At habang naglalakad siya na, buhat-buhat niya ang krus, may paghagupit, may pagmumura pa, may paglalait pa. Saka pinakakita, no? Perfectong Diyos, perfectong, diba? Pero ganun pa rin. Kaya nga tayo, hindi ka taka-taka na gumagawa ka ng mabuti, masama pa rin ang tingin. Amen? Masama pa rin ang tingin. Pero cross natin yan eh. At nangako naman ng Panginoon sa kanyang salita na sa Korinto, no, sabi doon, no, verse 10, chapter, excuse me, uso ngayon ng mga ubo. Nakangati kasi yung ko eh. Alamunan ko. Amen. Na walang pagsubok na ibibigay sa atin na hindi natin kaya. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na tayo subukin ng higit sa ating makakaya. Bagkus pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan yun. Ano ibig sabihin nun? Yung krus na meron tayo ngayon na binubuhat natin, kaya natin yan. Kaya natin yan. Hanggat si Kristo, ang pinag-aalaya natin ng cross na yan. Inanay nga ni Kristo ang kanyang buhay sa krus eh. Kaya, ang hindi mag-alay ng buhay naman natin para sa Diyos. Amen.
hindi naman siguro magbibigay ng 1,000,000 utang. Hindi naman na-allowed ng Diyos na magkaroon ng 1,000,000 utang, may 10 lupa eh. Hindi niya kakayanin yun. Kaya lang natin naiisip tayo, hindi ko na kaya itong problema na to. Suko na ako. Sobra na itong asawa ko, sobra na itong anak, sobra na itong kapitbahay ko, suko na ako. Mahirap na ako financially, sa sakit ko, suko na ako. Hindi. Yung krus na yan ang masasabi nating pangpalakas ng pananampalataya natin. Kung ano yung dinaanan ni Kristo sa kanyang paghihirap bago siya mapunta sa tagumpay ng muling pagkabuhay, dinaanan niya yan. Para maunawaan ni Kristo yung mga sitwasyon natin, yung mga damdamin natin. Ano bang feeling na naiiyak, nawawala ng pag-asa, nagagalit, di po ba na nagagalak? Unawa tayo ni Kristo dyan eh. Kaya, yung ating mga krus na dinadala, gagaan yan. Gagaan yan. Sigurado yan. Kasi alam na ni Kristo ang ano na niya eh. Ang way niya eh. Ang daan dyan eh. Ang paraan dyan eh. Kung tayo nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kung tayo nagtitiwala, anumang krus, lagi natin isipin, Lord ito ngayon ang krus ko ngayong araw na ito. Tulungan mo ako. Hindi natin nakikita ang Panginoong Jesus. Pero pag alam mo yung nafe-feel mo na, andito ka, hindi mo ko pababayaan. Whatever will happen, nandito ka. Yun naman ang gusto sa ating makita ni Kristo eh. Amen? Hindi yung nagwo-worry na tayo, natatakot na tayo, na para bang walang Diyos. Na, nangyayari tuloy, nalibigatan tayo sa krus natin, natadapa tayo, pagkadapa natin, hindi tayo nakakatayo. Kasi nga, sarili lang natin lakas, walang mangyayari. Hindi natin kakayanin ang tukso, hindi natin kakayanin ang pagsubok kung tayo sa sariling lakas lang natin. Kasi nga likas na ang pagiging makasalanan natin. Kaya kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos para magbigay sa atin ng pag-asa, pag-ibig, kalakasan. Amen? At yun ay araw-araw natin gagawin hanggat nabubuhay. At ang sabi dito sa huli, ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ang siyang magkakamit noon. Actually, ang ibig sabihin lang ng Panginoon dito, tayong mga tao, marami tayong gusto. Gustong yumaman, gustong maging makapangyarihan, gusto. Na dumadating, nako-compromise natin yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. Yung bang gagawin mo itong kasamaan na to para mag-gain mo lang yung kapangyarihan. Gagawin mo itong kasamaan na ito para mag-gain mo yung kayamanan. Nang kapalit pala nun, yung ating kaluluwa. Sabi nga sa mabuting palita, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang lahat dito sa mundo kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang kaluluwa. Amen. Ang kanyang kaluluwa. Ano nga ba? Kahapon lang, pinaalala na sa atin yung dust to dust eh. Lahat tayo magiging abo. Kahit ba ang pinakamayaman na tao dito sa mundo, diyan tayo magkakapare-pareho. Para tayo magiging kalansay, para tayong kakainin ng ungod, para tayo magiging abo. Wala eh. Ngayon, uso na yung mga cremation yan. No? Diretso, abo na kagad. Amen. So, lagi natin iisipin na mawalan man tayo ng buhay para kay Kristo, magkakaroon man tayo ng eternal life. Yun ang minsan nakakalimutan natin mga tao. Yung eternal life. Yung buhay na walang hanggan. Akala natin ang buhay natin dito lang sa mundo. Pero wala, may katapusan ng lahat eh. Nandiyan ang reality ng kamatayan. So what's next? Kukunin na tayo ni Lord mamaya. Hindi natin alam kung paano tayo mamamatay, kung kailan tayo mamamatay. Eh paano nga kung bigla na, no? May aksidente, nakuha tayo. Tayo ba'y handa? Handa na sa paghukom ng Diyos. Kaya simulan na natin maging Christ-like. Katulad ni Kristo. Dininay niya yung sarili niya, kinere niya yung cross niya everyday. At nawala ang kanyang buhay para makamtan niya yung kalangitan na ino-offer sa atin. Kung ano naman ang ino-offer ng Diyos Ama sa anak, ino-offer din ng anak sa atin bilang mga kapatid niya. Kaya lang, yun nga, matigas sa ulo natin, akala natin ang buhay, ganun lang. Naniniwala ba tayo pag namatay tayo? Tapos na ang kwento, hindi.
naniniwala tayo, lalo na tayo mga Katoliko, na may eternal life, eternal death. Ang daming beses na binanggit ang impyerno sa Bible. Dagat-dagat ng apoy, mga uod na hindi namamatay, parusa, araw at gabi, walang katapusan. Walang katapusan, ha? Buti pa dito sa mundo, may katapusan ng mundo natin eh. Buhay natin eh. Mabuhay ka ng 80, 100 years old, naku, grado na yun, ha? Ngayon, mga tao ngayon, maaga na mamatay dahil sa lifestyle, sa kinakain. Amen? So, dapat nating isipin lagi na ang pagpapakasakit, paghihirap ni Kristo na ibinigay sa atin para tayo ay iligtas sa kasalanan, bigyan natin ng halaga yun. Kumbaga, continuation na lang ang gagawin natin eh. Meron tayong kapangyarihan. Actually, defeated na yung diablo na nagtutukso sa atin. Kaya lang, since yung free will natin, ginagamit natin for our own happiness, for our own satisfaction, kaya hindi tayo mawala-wala sa kasalanan na yan. Amen? Pero nandyan ang pangako ng Panginoon. Kaya naman talaga eh. Mahirap nga lang ha, pero kaya. Kung isusuko lang natin ng buong-buo, buhay natin sa Panginoon. Kasi wala natin is impossible. Kung i-activate lang natin, kung i-online lang natin yung spiritual connection natin sa Diyos. Kaya tayo ay madaling mahulog sa tukso kasi offline eh. Yung spiritual connection natin kay God. Eh, wala namang bayad yun. Hindi mo tayo kailangan magbayad ng wifi para magkapag-connect kay God through prayer, through Bible reading, through hearing the Bible, the gospel. Pero hindi tayo kakaroon ng interest. Kasi nga, masyadong malakas ang signal ng diablo sa panahon na ito. Ayaw ng diablo na maging Christ-like tayo. Ang gusto ng diablo maging Satan-like tayo. Kung ano ang gawain ng diablo, gusto ng diablo ginagawa natin. Kasi masyado na siyang dihada eh. Talo na nga siya eh. Jesus is a victorious God. Siya yung namatay at muling nabuhay. Kaya talagang trying hard na lang talaga ang diablo ngayon sa atin. Pero tayo naman, nagpapaloko pa rin tayo. Minsan tayo pa nga nagbubukas ng pinto sa diablo. Ay, pasok ka rito. Gusto ko itong kasalanan na ito. Nag-e-enjoy ako dito. Paano kung wala na yung, di ba sabi nga, lahat ng bagay dito sa mundo maglalaho. Ngunit kahit isang salita ng Diyos, hindi mawawala. Kailan pa natin bibigyan ng atensyon yung salita ng Panginoon na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Lagi natin tandaan, no? Hindi lahat ng tumatawag ng Lord, papasok sa langit. Hindi na lahat nagdadasal, nagsisimba, naglilingkod. Hindi lahat. Although maganda yon, nananalangin, nagsisimba, nagbabasa ng Bible, gumagawa ng maganda yon. Pero hindi yun ang guarantee. Ang guarantee ng pagpasok natin sa langit, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Nagtitiis hanggang wakas. Yun ang assurance na masusulat ang ating pangalan sa Book of Life. Natural lang na kapag tayo ay naglingkod sa Diyos, maraming batikos yan. Ipe-persecute ka ng kapwa mo. Naalala ko tuloy yung nagpo-viral ngayon na sino ba yon? Alvin ba yon? Yung asawa ni IC? Yung sex bomb? Hindi, sa totoo lang, ayaw ko nang nakikinig ng yung mga news na mga nakaka-bad news. Okay, mas gusto ko pa nakikinig, araw-araw nakikinig ng gospel eh. Pero hindi mo maiwasan yun dahil may Facebook ako, dadaan yan sa aking timeline na binabati ko siya nila Alvin tungkol sa hindi niya pagpayag sa pagsama ng kanyang asawa sa performance sa concert ng Sex Bomb, no? And then, pinanood ko. Kasi nagbabanggit siya ng mga Bible verse tungkol sa Diyos eh. Amen. At meron naman siyang punto. Yung mga sinabi naman niya about mga Bible verse tungkol sa pagtingin, titingnan mo pa lang na hindi maganda yung isang babae, nagkakasaya ka na, yung tungkol sa pagsusuot ng damit, pagsasayaw. Meron siyang punto. Kaya lang,
medyo may napansin din ako na, bakit may mga nagagalit sa kanya, no? Nagsishare lang naman siya ng word of God. Ang problema lang, hindi niya na-deliver ng maayos. Na para bang ang atake is nahuhusga na siya. Gano'n, no? Na nahuhusga na siya. Kasi nga, syempre, hindi niya pinasama yung kanyang asawa doon sa reunion dahil ayaw niya magsuot ng sexing damit, ayaw niya sumayaw ng kamukha ng sinasayaw dati na sex bomb. Basta ayaw niyang makita yung legs, yung alam mo na, samantalang yung asawa niya, saan ba nagsimula? Saan ba nakilala sa ganong karir? And of course, kaya nga sinabing reunion eh. Ibig sabihin ng reunion, yung bang magkikita kayo uli, magre-reminisce kayo ng mga nakaraan, may mga fans yan. Siyempre, nung time na sikat ang mga sex bomb, may mga ano yun eh. May mga fans talaga yan, no? Kaya lang, yun nga, ganun nga naging atake, no? Maaring, siya, na-misinterpret siya ng maraming tao na luhusga siya. Amen. Alam natin na, naalala ko din yung kay Salome, at saka kay Herodes. Ano din yan, di ba si Herodes, nagkaroon ng pagtitipo, no? Celebration sa kaharian at sumayaw si Salome. At napakaganda ng sayaw ni Salome. Sa sobrang ganda, sabi ni Herodes, bibigay ko sa iyo kahit kalahati ng kayamanan ko. Sabihin mo anong gusto mo, ang ganda-ganda ng sayaw mo. So, ano ibig sabihin, no? Alam niyo kung minsan, ito sa mundo natin ginagalawan natin. Wala na tayo doon sa sinasabi nating old fashion panahon ng mga lola't lola natin. Sabi nga, ang hirap naman sigurong sumayaw ng kundiman kung ang suot mo naka-pajama or naka-miniskirt. Sometimes nga sabi nga nila kung anong tugtog yung sayaw. So, sa akin naman, personally, so nakikita ko naman, maganda yung kanyang intensyon na ipinahayag niya yung salita ng Diyos. Yun nga lang, minsan nakakapagpahayag tayo ng salita ng Diyos na hindi maganda yung dating. Diba? Kasi salita ng Diyos yan Alam mo naman ng mga tao, no? Tayong mga tao, sensitive tayo Para bang minsan naisip natin, kapag nakakarinig na ng salita ng Diyos, nanguhusga yan. So, ang ano na lang natin doon is, ipagdasal na lang natin. Diba? Na ma-enlighten, no? Although, marami na talagang nangyayari ngayon sa social media na hindi gusto ng Diyos. Pagti mo nga yung isa sa mga 10 utos ng Diyos na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos. Totoo yun. Na kahit sa biro, huwag mo sabihin, oh my Lord, oh my God. Huwag natin gagamitin kasi ang pangalan ng Diyos, napaka-banal din. Kinagamit lang yan to glorify God. Pero ngayon, anong ginagawa, di ba, ng mga artista, mga sikat na mga vlogger, ginagawa nilang parang expression ang pangalan ng Diyos. Amen? Maganda yun. Kasi may mga kabataan na nanonood. Ano na lang iisipin nila na, pwede pala sa banggitin ang pangalan ng Diyos kahit saan, ginagawang joke, pwede yun. Amen? Yung mga ganong atake na hindi dapat talagang ganon. Kasi karespeto at kapuri-puri ang pangalan ng Diyos. Yan dapat ginagamit sa mga jokes. Okay? So, yung mga ganong ba, yung minsan masasabi natin na, how can we be Christ-like kung lagi na lang natin iniisip yung sarili natin. Gusto ko to, gawin nyo to, tularan nyo ko. Hindi natin ma-deny ang ating sarili. 100% na pagkalimot sa ating sarili. Hindi naman yung ibig sabihin na kakalimutan natin na tayo si ganito tayo nakatira. Hindi. Yung sinasabi na ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. So, ang puso natin, ang binabago ng Diyos. Amen. Tayo pa rin yun, no? Yung pa rin tayo, yung pangalan natin. Pero yung puso natin Kasi hindi niya nagbago dahil kay Kristo, ay wala. Marami tayong hindi makakalimutan na gusto natin gawin. Amen? At dahil nga sa napakalakas ng social media nowadays, ingat tayo. Kasi meron talagang ibabato ang social media para tayo may impluwensyahan.
para hindi natin i-deny ang sarili natin para sa Diyos, para hindi tayo mag-carry ng cross everyday. Ba't ako mag-carry ng cross everyday? Meron namang mabilis na paraan. Pwede namang magnakaw, pwede namang magsinungaling, pwede yung mga mabibilis na paraan. Pero hindi. Kailangan nating ialay ang buhay natin sa Diyos. Kamukha ng kanya pag-aalay sa atin. At hindi talaga natin magagawa yan hanggat nagkakaroon ng totoong repentance. Itong panahon na to, talagang repentance ang isinisigaw ng mabuting balita. Yung pagbabalik loob natin sa Panginoon. Sapagkat napakahalaga. Nawa, sa mabuting balita ngayong araw na ito, tandaan natin yun. Deny yung sarili, kalimutan, upang maalala natin, ano ba si Kristo? Ano ba ang dapat tularan ko kay Kristo? Na, carry natin cross natin, kasama si Kristo. At yung bang mawala man ang buhay natin, in a way, na magiging naman natin ang buhay na walang hanggan, kapit natin yun. Kasi yun naman talaga importante sa mundo eh. Yun yung pinakamahalaga, yung ating kaluluwa. Na-forsake na natin eh. Akala natin wala natin kamatayan. Akala natin hindi tayo, mahirap magsisi sa huli. Wala pa namang pagsisisi na nasa una eh. Wala pagsisisi kung nasa una, wala nang matakas. Amen. So magkarubot tayo ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Lord, marami pong salamat sa pagpapaalam niyo sa amin na maging Christ-like kami. Na kalimutan namin ang aming sarili, i-carry namin ang cross namin everyday, at mawala man ang buhay namin dahil sa iyo, magkakaroon naman kami ng buhay na walang hanggan dahil sa pagsunod at pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, na kaming mga tao na nakakalimot lagi sa magkakataong kami nagkakasala dahil sa aming mga gusto, sa aming mga human will at hindi pagsunod sa God's will. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalingan spiritually, sapagkat ito'y manggagaling sa iyo. Jesus is a great healer. Ikaw po ang magbigay sa amin ng kagalingan sa aming kabulagang spiritual, pagkabinging spiritual, ketong spiritual, paralyzed spiritual, O Lord. Yung pagsanib ng mga demonyo sa amin na nagdudulot sa amin na magkasala sa iyo, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papa sa amin ang kaharian mo, sige ng loob mo dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulo sa tukso, diyan mo kami sa lahat ng masama, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa marami pong salamat, pakishare na lang po itong Thursday Gospel sa iyong timeline. Bilang pagsunod po natin sa Great Commission, ang pagpapalaganap ng mabuting balita online. Okay? Huwag po natin ikahiya si Kristo kasi hindi tayo kinahiya ni Kristo kahit kailan. Binigay pa niya ang kanyang buhay. Amen, okay? And ayun nga po, lagi natin tatandaan na kapag naging ibang tipong gusto natin makasunod sa kalooban ng Diyos, ibigay natin para sa Diyos. Amen. Hindi mo tayo pababayaan ng Diyos. Saka walang kalugi-lugi sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagkilala sa Kanya, sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Walang kalugi-lugi. Bakit? Kasi buhay na walang hanggan ang ating gustong makuha. And of course, bakit tayo magpasalamat sa Diyos? Ang daming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya whatever the cross na kinikerry natin ngayon, kayang-kaya natin yan hanggat nandyan ang Panginoon. Maraming pong salamat, and to God be the glory.